Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang RJ, 36 years old, may asawa at isang anak, at isang OFW mula sa Ilocos Sur. Una ko kayong narinig noong 2011 habang nakasakay sa jeep. Tawang-tawa ako habang nagpapayo kayo na may kasabay na panlalait. Uy! Wala namang nalalait dito. Wala, excuse me ha. Wala kayong ebidensya dyan. Walang palatandaan. Walang bahid. Na may nanlalait sa tambalan. Wala. Nakakawala talaga kayo ng stress. Anyway, sumulat ako para ibahagi ang kakaibang sitwasyon ng love life ko. 2 taon na akong kasal pero bisexual ako. Hindi lang yun. Alam ito ng mga tao sa paligid ko at ng asawa ko. Kapag nasa labas nga kami at napapatingin ako sa mga cute na boys, tinutulak niya pa ako at sinasabihang sumama na lang ako sa boys at iwanan ko na lang siya ng pangkain. Nung single pa ako, hindi naman ako nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Ito ay kahit pa meron akong minahal at nagkalakas loob akong sabihin sa kanya. Mahal din daw niya ako pero hindi naging kami. Ayaw kasi naming masira ang pagkakaibigan namin. Tingin ko tama ang naging desisyon namin kasi kahit ngayong may pamilya na kaming pareho, magkaibigan pa din kami. Magka-chat pa sila ng wife ko minsan. Ngayong may asawa na ako, may kaibigan din akong taga sa amin. Mas bata sa akin at may itsura. Ako daw ang inspirasyon niya kaya yung career path niya parehas ng sakin. Sir nga kung tawagin ako nung una. Kahit saang bansa ako mapadpad, tinatawagan niya ako. Excited siya kapag umuwi ako kasi nakakapag-bonding kami. Nililibre ko lang naman ng ilang bote ng beer at snacks. Minsan nga sagot pa niya. Sinasama din niya ako sa mga lakad niya kasama ang barkada. Nasa abroad na din siya ngayon at bago siya umalis, niregaluhan ko ng isang boteng pabango. Akala ko dahil nakaalis na siya, mapuputol na ang komunikasyon namin. Ang nangyari, mas tumibay pa. Kapag hindi ko nasasagot ang tawag, may mga hirit pang hindi ko na daw yata siya mahal. Sino ang hindi kikiligin, di ba? May long-time girlfriend siya at alam ko kung gaano niya kamahal. Tinatanong niya pa nga ako kung ano ang magandang gift para dito every now and then. Kilala din siya ng wife ko. Sinasagot ko ang mga chats at tawag niya sa harap na asawa ko. Aaminin ko minsan confusing at mahirap ang sitwasyon ko kasi I am attracted to both sexes. Pero malaking tulong na malinaw sa akin na mahal at nirerespeto ko ang asawa ko. Hindi ko siya lolokohin kasi hindi niya naman deserve. Minahal niya ako ng buo at walang pag-aalinlangan. Susuklian ko yon ng katapatan. Yung mga nararamdaman kong kilig sa iba paminsan-minsan, hindi ko yon aaksyonan. Hanggang doon na lang. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, RJ.
Wala naman palang conflict, 'di ba? Wala. Ang masasabi ko lang sa iyo, RJ, very good. Good job. Hindi na ito para sa sa'yo na bay, hindi na. Ito ay lesson para sa lahat anuman ang inyong gender. Na Yes. kung kayo po ay merong karelasyon, dapat na respetuhin, alagaan at wag lolokohin. Yun lang yun, 'di ba? Nagkataon lang nang nag-share dito si RJ na bay, ganun. Pero ang mas nakita ko dito is beyond yung beyond yung gender beyond yung mga nararamdamang mga ganun Ang mas nakita ko yung value ng loyalty. Yes. Sana all loyal, 'di ba? Sana all, yun yung lesson na gusto nga i-impart sa atin ni RJ na kung tutuusin, pwede namang maging loyal Yung sinabi niyang, alam mo, normal lang naman tao tayo Kapag halimbawa, ako partner, kunyari, may asawa ako, very loyal ako sa kanya, talagang solid yung aming pagmamahalan at pagsasama. Pero kapag kami nagsabi sa akin ibang tao na lalaki kunyari na maganda ako, hindi naman ako manhid. Magtatanggal ng panty. Oo, hindi ako for sure hindi. Pero hindi din naman ako manhid para hindi kiligin na parang, ay may nagagandahan pa sa akin. Sa gitna ng 4 na dekada na ako sa mundong ito, di ba? Diba? So, I'm sure ikaw din, partner, di ba? Na parang, may nagagupo pa pala sa akin or may kinikilig sa akin, di ba? Hindi, may naasiman sa akin. Meron, given Okay na kasi, lang. wag mo na sabihin. Alam na nga nating lahat, sasabihin Tanggap pa. ko naman, okay lang. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kikiligin tayo, di ba? Kumbaga, tama yung sinabi ni RJ na, yes, may mga nakakakilig every now and then kasi tao lang tayo, natutuwa tayo kapag tayo ay pinupuri, di ba? At normal yon, 'di ba? Pero ang maganda dito kay RJ, yung sinabi niya na hanggang dun na lang yun. Yes. Kahit na kinikilig-kilig ako, ano man ang kilig na nararamdaman ko, hindi ko aaksyonan. Hanggang dun na lang yun. Diba? Very good. Napakaganda ng linyahan. Oo, dagdag ligtas points sa langit din itong si RJ. Ganyan dapat yung mga kinakaibigan, Oo. magandang impluensya, 'di ba? Kunyari ikaw na maano ka matetempt ka Yan. 'Di ba na pumatol sa iba, kaibigan mo si RJ. 'Di ba? Mapapayuhan ka niya kasi nalagpasan niya yung Yes. ganyang klase ng status ng buhay niya. Correct. 'Di ba yung face ng buhay na na-tempt din pero walang ginawa. Kasi yung pagmamahal na binibigay sa kanya ng kanyang asawa ay dapat suklian ng katapatan. Yes. 'Di ba? So, diba? ganyan yung mga gandang influences dapat na kinukuha natin sa buhay natin. Yan ang sinasabi natin. Sino po ba ang influence ng buhay ninyo? Bakit napariwara ka na ng landas? Yan. Huwag mo sabihing tambalan. Nako, wag niyo kaming dinadamay. Huwag kaming damay. Nako, sinasabi ko sa inyo. Hindi, totoo yun Minsan magtataka ka, kunyari sa anak mo, wala namang, dito sa bahay na to, wala namang gumagamit ng salitang yan Saan niya yan nakuha? Diba? Yan, diba? So, Kaninong impluwensya kaninong yun? impluwensya yan? Sino ang, bakit ganyan? Wala namang madamot dito, bakit ang damot na ito? Diba? Saan niya Oo. natutunan yung kadamutan? Mga ganun. Totoo yun. Maliban dun sa value ng loyalty, maganda din yung value na tinuturo sa atin ng kwento ni RJ, yung self-aware ka. Diba? Kasi pag self-aware ka, mas makakapag-decide ka ng tama. Yan. Diba? May mga kakilala tayo. May kakilala ako, partner. Anong kakilala mo, partner? Spluk mo na! May jowa na. Lumalandi pa sa iba. Ayan. Hindi siya aware na malandi siya. Totoo ba? Talaga ba? Hindi ka aware na malandi ka? Totoo. Sa bagay. Diba? May ganun Sa bagay may ganun na hindi ka Akala aware. niya normal Oo. lang. Correct. Akala niya nag-e-enjoy, kinikilig ako, na-appreciate. May ganun may depensa pa. Na-appreciate ko lang siya. Nakaka-appreciate lang naman ako ng Oo. beauty. Lagi naman ganyan yung mga padahilan. May hugas kamay pang ganun. Oo. Kaya lang, yung appreciation na yon may kasamang aksyon. Di ba yun yung wala si RJ? Yun yung sinasabi ni Oo. RJ na hopefully tama naman, di Yes, ba? hindi niya ginawa ng aksyon. May mga tao tayong nababalitaan, di ba? Ito nga yung kakilala ko. Ano ayos, pluk mo na! Na-appreciate ko lang naman. Oo. Kasi maganda, pang beauty queen yung itsura. Malay mo, ka-text na
Di ba? Totoo. Ang susunod man, nagkita na eh. Kaya nga. Nag-dinner na, malay mo, nanood na ng sine. Nako, Diba? at nag-umpisa yan saan? Sa Appreciation. Lahat naman eh, 'di ba? Bakit natin nagiging jowa yung mga jowa natin? Kasi na-appreciate natin sila. I mean, 'di ba kung yung mga binasted natin o yung mga hindi natin nakatuluyan, kasi hindi na natin siya type. So, hindi natin na-appreciate yung itsura niya, hindi natin na-appreciate yung amoy nila, hindi natin na-appreciate yung saltik nila, kakornian or whatever. Walang appreciation na naganap. So, lahat ng mga naging magjowa, nag-umpisa yan sa nagustuhan nila. Yan. Kinilig sila. Na-appreciate. O, 'di ba? Sana hanggang doon na lang. Huwag Dapat niyong gagawa hanggang doon ng na aksyon. lang. Kasi pag ginawan mo na ng aksyon yan, hindi na magiging maganda yung kalalabasan nito until maging habit mo na rin yan. Yan. Parang, pumunta ako sa mall, may nakita ko, may na-appreciate na naman ako. Eh mamaya pupunta ka sa inuman, may makikilala ka na naman doon. May ma-appreciate ka na naman doon. So hindi ka na nagiging aware sa action mo na parang, teka, ang tingin na pala ng mga tao sa akin, malandi na pala ako, di ba? Yung kumbaga yung sample na binigay natin hanggang doon lang, appreciation lang. Ang masama niyan, ginojowa mo na lahat. Ayan na. Di ba? Yung ayaw karinderya natin. Na bukas sa lahat ng mga gustong kumeme. Kumain. Pumasok. Ano man yon. At minsan hindi tayo aware doon. May ganun parang bisyo. Di ba? O parang behavior. Paano ka nagsasalita na hindi mo alam na palamura ka pala. Correct. Until sabihin sa iyo ng mga kaibigan mo, bakit ganyan ka magsalita? Ang labsak na pong namura. Ang ganda mo pero Malutong na mura. ang ganda mo pero yung ano, 'di ba? Parang ano, 'di ba, partner, yung mga may amoy, minsan hindi nila alam na may amoy sila. Although parang feeling kong weird, no? Or baka nasanay na or naging immune na. Kasi tayo pagramdam nating maasim tayo. Alam natin Aware 'di ba? Aware tayo, 'di ba? Pero may mga iba talaga. Hindi nila alam. Na palibhasa nga, partner, siguro nga immune na or lagi nilang ginagawa, wala na para sa kanila. Yes. Akala mo lang wala, pero meron. Ganon. At yun yung ayaw nating mangyari. Di ba tingnan mo si RJ, aware siya eh. Alam niya sa sarili niya na hindi siya malandi. So kahit may tao sa paligid na nagpaparamdam sa kanya. Yan. 'Di ba hindi niya pinatulan kasi again aware siya. Aware siya na may asawa siya, aware siya na may partner siya at hindi siya dapat gumawa ng aksyon na ikasasama ng loob ng partner niya. Correct. Kasi aware siya eh. Tapos ang nakakalurky pa dito kapag may mga anak pa na involved, 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung magiging epekto nito doon sa anak. Tama. Iba pati yung effect. Minsan akala lang natin okay lang sila, pero hindi pala sila okay. Tama. 'Di ba? Akala lang natin tayo lang ang kunyari, kayo lang mag-asawa na nagkaroon ng mga lokohan, 'di ba? Akala lang natin kayo lang ang broken. 'Di ba? Kasi akala natin maliliit pa yung mga bata, hindi pa naman nila naiintindihan, 'di ba? Pero 'di ba tandaan, hindi natin maintindihan bakit ang bilis ng pick up ng mga bata. Yung 3 years old pa lang alam na alam na gamitin lahat ng apps, mag-download, Yes. mag-upload, 'di ba? Alam na lahat ng TikTok steps kasi nga their brains are like sponges, 'di ba? Yes. Para pong spongha, ina-absorb lahat na nakikita. So, akala mo lang, 'di ba ganun yung anak natin, parang di naman 'to nakikinig pero bakit alam niya? Oo. 'Di ba? Parang lang naman sa bahay yun ah. Oo, Wala pero naman masyadong pinagkakausap pero bakit ang dami niyang alam? Ang dami niyang alam, 'di ba? Kasi nga akala mo lang, wala lang. Pero meron. Madali sila makaget sa madaling salita. Di ba yung kasama mo sa bahay, yung kasambahay mo, yung angel sa bahay, alam mo hindi lumalabas eh, di ba? Alam mo, naghuhugas lang agad ng plato yan eh. Nagwawalis lang naman. Correct. Kung ano man yun, lagi nga nakakulong kasi nagtutupi ng mga damit, pero wag ka alam ang latest chika to kasi sa kabilang bahay. Nakakaloka. Di ba parang, saan parte yun nakalabas siya tapos nakasagap siya ng chismis? Pero the point is, akala lang natin walang effect sa mga tao sa paligid natin, itong mga pinagagawa natin na hindi maganda, pero merong effect. Totoo yun. Isang kagandahan na nakapag-aware ka sa sarili mo o lalong-lalo na sa behavior mo, ang effect po nito mga kaibigan, makakapag-decide ka ng tama. Parang si RJ. Diba? Isipin mo, nakapag-decide siya ng ng swak na swak eh. Na alam niyang mahal niyang misis niya. Alam niyang ever since yung misis niya naiintindihan yung, hindi lahat ng babae maiintindihan yung ganyang klaseng setup na
AC/DC, chick boy, mahilig sa chicks, mahilig sa boys. Nakakatuwa. CDO, Oo, FGE. basta lahat. ERS, LGU. YSL, LRT, MRT, DepEd. Ang dami Hindi na na pala. natapos. Di ba? Ang luma na kasi ng AC/DC. Oo. Ang luma ng reference, no? Sorry. AC/DC yung tawag, di ba? Kapag yung dati. Ba't nga ba AC/DC? Di ba, Hindi ko alam. Kasi yung AC, parang sa mga ano yun, di ba? Engineer. Punta nga kayo dito, di ba? adaptor, ganon. Adaptor. Parang Oo. pwede ditong isaksak, pwede din dun isaksak. Di ba? Parang gano'n, okay. AC/DC. Sorry, ang luma. May naging jowa kasi akong technician. So, so yun ang reference ko, di ba? So, ang swerte, alam ni RJ, he is self-aware na meron siyang asawang naintindihan from the very beginning yung kanyang pagkatao, and not everyone gets to understand that. At para magkaroon ka ng ganyang klaseng asawa na naintindihan yung pagkatao na meron ka, lulukuhin mo pa ba? Di ba? Di ba, hindi ka pa ba magiging loyal? Hindi mo pa ba bibigyan ng respeto, pagmamahal, freedom and fortitude? And lahat ng gifts of the Holy Spirit? Hindi ba, itotodo mo na ang 40 gifts of the Holy Spirit sa kanya? Yun Ganon. yung value ng self-awareness, mga Yes. kaibigan. Kasi may kakilala na naman ako. Ay, yung kakilala Hindi na mo. naman self-aware. Oh, hindi niya alam. Hindi niya alam na may asawa siya. Ayan na nga ang sinasabi natin. 'Di ba? Oh, So kung makadesisyon, kala mo mag-isa lang. Yes, Yan. makalink sa ibang tao, nakalimutan, ay may asawa Ay, nga asawa pala pala ako. ako. 'Di ba? Diba? Nakalimot ako. 'Di ba? So nakakapagdesisyon ng mali pagka ganun, kapag Pag hindi ka aware. self-aware. Nalasing ka lang napatagay ka lang, nakalimutan mo na may asawa ka pala. Yan. Diba? Kasi hindi ka aware eh. Kasi pag alam mo sa sarili mo na may asawa ka, hindi ka gagawa ng hakbang na makagawa ng kasalanan sa asawa mo at sa mga anak mo at sa buong pamilya mo. Tama. Kasi aware ka. Correct. Diba? Minsan, although sinasadya na lang talaga natin kahit aware tayo, pero wag po nating susundin yung ganong klase ng bisyo ng tao. May mga Minsan iba aware tayo pero ginagawa pa rin natin. Correct. Alam nating mali pero ginagawa pa rin natin. Pero hindi rin excuse na hindi ka aware. Oo. Diba? Ignorance of the law is not an excuse. Yan. Totoo, di ba? Oo, tama na. Kahit hindi mo talaga alam, pero hindi pala excuse yung, hindi ko alam paano yan, di ba? Ang maganda lang nun talaga, pag aware ka, nakakapag-decide ka ng Yan, tama. na parang, okay, so may asawa ko, so may hindi jowa na nga pala ako Oo nga, ngayon. so hindi ako mabababae, hindi ako manlalalaki, di ba? Oo. May anak pala ako, so hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng Hindi laging, patamad-tamad. Oo, Oo. tatamad-tamad, hindi ako pwedeng laging puyat sa, Hindi ako sa buhay gimmick, binata, correct, ganon, ganon. kasi may anak na pala ako, di ba? Correct. Yung mga ganon, hindi lang sa love life, yung pagiging self-aware. Yes. Diba? And we are so happy, RJ, na ikaw yung isa sa mga taong aware sa ganun. May mga iba kasi, kabit here, there, and everywhere. Oh, nakalimutan. Aware sila, partner, nakabit sila. Yan, Pero yan. okay lang sila sa kanila. Nako, wag Diba? natin silang gagayahin. Wag, kasi, hindi, of course, hindi maganda. Oo naman. Oo, at lagi nating tatandaan, hindi lang naman yung partner niya yung masasaktan eh. Madami mga ibang tao sa paligid na masasaktan din Tama. pag may lokohan na naganap. Thank you, RJ, for sharing your story with us. Muli, ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! And aware ba kayo na meron tayong Arena Plus app? Nako, dapat Oy. lang aware tayo kasi maganda ang may dudulot nito sa atin, lalong-lalo na kung bored na bored. Correct! At ang kagandahan po dito sa Arena Plus app, downloadable. Diba? Yes. Sabi nga, sa Arena Plus, astig ka sa sports. Siyempre, alam nyo ba mga kaibigan na ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator ng 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ang kagandahan po, ang astig sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at always updated. Kasama yung mga exciting games ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, boxing, volleyball, at marami pang iba.
At eto pa mga kabisyo ha, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa kanilang web-based and mobile applications. Gamit lamang ang inyong mobile device. Diba, all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang Arena Plus ay licensed din ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Tambalan ni Cole Liala at Chris Chuper. Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA, Scottie Thompson. At syempre ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA. Nandyan si Jordan Clarkson. At of course, ang Halina sa Arena, performed by the one and only Glock 9, ayan yung official jingle ng Arena Plus. Kaya naman download Arena Plus app now in App Store. Pwede nyo rin pong panoorin via arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Yarn. Si Rice Green. Driver ko po babaero, aim high. Ay, driver ko po babaero, aim high. Sabi naman ni Ronald Bandong, shoutout sa anak ko na mag-18 years old sa October 21 na pinagilihi ko sa'yo kaya ayun naman ang ilongs mo, sabi sa akin. Ay, sana sinabi mo yung pangalan ng anak mo. Para na-shoutout natin. Oo, di ba? Ayan, so yun lamang. Naway maging okay na lahat ng mga tao para hindi na makapagdesisyon ng mga mali-mali. Maging self-aware rather, yung mga tao para hindi na makapagdesisyon ng mali. Hi kay Christopher V. Ramos. Shoutout daw sa mga laging mukhang young na DJs. Talaga naman. Erwin Cortado, hello sa'yo. Ronald Pandong, ay na pala yun. Yan. Para matamlay kayo ngayon. Ha? Di Wala masyadong usap kaya sa nga, TikTok. Wala masyadong ganap sa TikTok. Dahil dyan, may tatawagan rin ako. So, exit na po kami. Salamat! Hey, hello! Hi kay Chris! Yang tayong lahat. Ganun. Yes. Hello kay Hilsher 5, SO po from Mandaluyong. O siya, babush! Ingats!